Pangalawa, fight the flesh. Nako, importante. Labanan mo ang iyong laman. Galatians 5:17-8. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa spirito, at ang spirito ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Verse 18. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Kaibigan, malinaw sa sinasabi ni Pablo, merong digmaan sa loob natin. Hindi ito digmaan na may barilan o espada, kundi laban sa pagitan ng ating laman at ng banal na spirit. Naranasan mo na ba yung gusto mo magpatawad, pero may boses sa loob na nagsasabi, hindi, nasaktan ka dapat gantihan mo. O kaya gusto mo magsabi ng totoo, pero parang may bumubulong. Sabihin mo na lang, wala, kahit alam mo meron. Diyan natin nakikita yung tension. Gusto natin sumunod sa Diyos, pero may humihila sa ating palayo. Ang tawag doon, yung laman. Yan yung makasalanan nating kalikasan. Yung dating ugali, yung dating pagkatao, bago nating nakilala ang Panginoon. At sabi nga, sa Galatians 5:17, ang laman ay kabaligtaran ng espiritu. Hindi sila pwedeng magsama. Parang langis at tubig na kahit pilitin mong ihalo, hindi talaga sila magiging isa. Kaya huwag tayo magtaka kung merong struggle. Totoo po yan. Kahit ako po may struggle. Ibig sabihin lang yan, merong espiritu sa loob mo. Merong Holy Spirit na nananahan na sa'yo. Kabahan ka kapag wala kang struggle. Kung walang digmaan, walang struggle, yung baliwala lang pag gumawa ka ng kasalanan, walang conviction, naku, baka wala ang banal na spiritus sa'yo. Pero kung may struggle ka, kapatid, ituloy mo lang. Ibig sabihin, kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Ano ba yung kagustuhan ng laman? Okay, basahin natin sa verse 19-21. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan. Verse 20, pagsama sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito, binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala. Noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sinabi ni Pablo, hayag ang mga gawa ng laman. Ibig sabihin, hindi ito nakatago na hindi natin pwedeng malaman. Hindi, makikita natin ito anytime sa buhay natin kapag laman ang umiiral sa atin. At ito ang mga senyales ayon kay Pablo, pakikiapid, karumihan, kahalayan. Ito yung mga kasalanan may kinalaman sa ating katawan. Ito'y paggamit ng ating katawan hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi para sa pansariling kalayawan. Then ano pa, yung pagnanasa ng laman, sabi pa, pagsamba sa Diyos-Diyosan at pangkukulam. Ibigan, ang Diyos-Diyosan ay hindi lang tungkol sa rebulto. Ang kahit anong inuuna natin kaysa sa Diyos, trabaho, relasyon, pera, sarili, ito yung ating mga idols. Ito yung ating Diyos-Diyosan. Alam mo, ganda nung sinabi kanina, no? Doon sa worship, sabi doon, yung mga bagay na ayaw mong mawala sa'yo, na kapag nawala sa'yo, magagalit ka, yun yung idol mo. Pwedeng pera, pwedeng oras, pwedeng posisyon mo sa trabaho, pwedeng posisyon mo sa ministry. Pag ba nawala yung D-group, magagalit ka, baka yan yung idol mo. And then sabihin mo kay Lord, ayoko na. Pwedeng pamilya mo, pwedeng asawa mo, pwedeng anak mo. Pag nawala sila at magagalit ka sa Diyos, yan yung iyong idol. And then ano pa sabi? Pangkukulam. Hindi lamang witchcraft. Ito'y control o manipulation kung saan gusto nating pilitin ang sitwasyon sa gusto natin. Hindi sa gusto ng Diyos. Then ano pa yung pagnanasa ng laman? Sabi pa, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkakabahabahagi. Ito ang mga relational sins. Hindi lang ito pagkakamali, kundi ito ay kasalanan at ito'y ugat ng maraming sirang pamilya, sirang pagkakaibigan, sirang church. Alam nyo, na-realize ko sa D-group, minsan nagkakaroon ng division. Tingnan natin yung puso natin, ano? Ang puso ba natin pinangungunahan ng banal na spirito? Yung leading ba niya, yung nasusunod? Aalis ba ako dito o hindi? Makikipag-ayos ba ako o hindi? Magpapatawad ba ako sa aking D-group leader o sa aking D-group member o hindi?
Aayusin ba namin ito o hindi? Ichichismis ko ba siya? Naku, yung aking group leader, ganito ginawa niya eh. Ganito yung kaya ayoko na dyan, lilipat na ako. Kaibigan, huwag ka mag-create ng division. Yan ay hindi kalooban ng Diyos. At kapag ginagawa mo yan, sino sinusunod mo? Ang sinusunod mo yung laman, hindi ang spirito. Tapos ano pa? Ang pagnanasa ng laman. Sabi pa, paglalasing, kalayawan, ito yung uri ng pamumuhay na walang disiplina. Basta masaya ako, yun ang mahalaga. Pero ang sinasabi ng Biblia, hindi masama ang kasiyahan. Pero kapag ang laman ang naghahari sa'yo, kaibigan, wala nang limitasyon yan. At mapapariwara ka at mapapahamak. Alam mo, na-realize ko, maraming tao kapag nahuhulog sa kasalanan, sinisisi nila ang Diyos. Ang Diyos naman kasi, ang nagdala sa akin dito eh. Minsan, kapag nasasaktan tayo sa mga nangyayari, may temptation tayong sisihin ang Diyos. Lord, bakit hindi mo pinigilan to? Kung talagang mabuti ka, bakit pinabayaan mo kami? Alam mo, hindi lang tayo nakakaisip na manisi ng iba. Si Adan mismo, sabi niya, basahin natin yung Genesis 3:12. Ang babaeng binigay mo na aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy. Tingnan mo to, no? Nung tinatanong na ng Diyos, sila Eva at Adan, kung bakit sila kumain. Alam mo, sabi nila, kung bakit nila kinain yung pinagbabawal ng Diyos. Alam mo, sabi ni Adan, sabi niya, kasi ito yung pinigay mo sa akin. Si Eva, kung di mo siya binigay sa akin, di sana wala akong kasalanan. Parang sinasabi niya, kasalanan mo to, Lord. Ikaw ang nagbigay sa akin ng babae. Kapatid, hindi galing sa Diyos ang tukso. Hindi siya ang pinagmumulan ng kasamaan. Alam mo, sabi nga ni John MacArthur, God is in no way and to no degree responsible directly or indirectly for our being tempted. Kaibigan, hindi ang Diyos ang source ng temptation. Pero, maaari niya itong gamitin para palakasin ka. Maaari niya itong hayaan sa buhay mo para lumakas ang iyong pananampalataya. Tulad ng apoy na sumusubok sa ginto, ginagamit ng Diyos ang tukso para ipakita kung kanino talaga tayo sumusunod. Kung sumusunod ka sa laman mo, makikita mo sa sarili mo kung kanino ka sumusunod. Kung sino yung idol mo, kung sino ang Diyos mo talaga. So kung may struggle ka ngayon with lust, pride, jealousy, or selfishness, wag mo isipin na wala kang pag-asa. Ang presence ng struggle ay hindi ebidensya ng pagkatalo, kundi ebidensya na may laban ka pa. At kung may laban ka pa, may pag-asa ka. Pero kung patuloy tayo nagpapatalo sa laman, sabi ng Bible, ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Mabigat, pero totoo. Hindi ako nagsabi niyan. Hindi ko sinasabi na ang kaligtasan ay base sa mabubuting gawa. Hindi po. Bakit? Kasi malinaw, sabi sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino man ang makapagmalaki. Ang ibig sabihin lang ni Pablo sa Galatians 5:21, kapag ang isang tao ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, walang pagsisisi, walang pagbabago, walang pakialam, ito'y palatandaan na baka wala talaga ang Holy Spirit sa kanyang puso. Kung hindi ang Holy Spirit ang nangunguna sa kanyang buhay, hindi siya anak ng Diyos. Hindi ang paggawa ng masama ang dahilan kung bakit hindi siya ligtas, kundi ang paggawa ng masama ng tuloy-tuloy o lifestyle mo, yung kasalanan na yon ay nagpapatunay na baka hindi mo pa talaga tinanggap ang Panginoong Yesus o baka hindi ka pa talaga totoong nanampalataya sa Panginoong Yesus. Sa madaling salita, hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Pero hindi rin pwedeng sabihing ligtas tayo kung walang bunga ng pagsunod. Kung walang nakikitang bunga sa ating buhay, kailangan mag-isip tayo. Kailangan nating surihin yung ating sarili. Examine our faith. Kung walang labanang nagaganap, yung tipong gustong-gusto natin ng kasalanan. Alam mo, kapag ganito ang iyong sitwasyon, baka hindi na ang banal na spirito ang nangunguna sa iyo. Alalahanin mo, kaibigan, na ang tunay na pananampalataya ay may tunay na bunga. Ang tunay na nananampalataya sa Panginoong Yesus ay lalaban sa kasalanan. Hindi niya yayakapin ito. Kaya nga, fight the flesh. Kaibigan, wag mo hayaang kainin ka ng tukso. Hindi mo ito kayang talunin mag-isa, pero ang Holy Spirit ay nasa iyo kung ikaw ay na kay Kristo. At kapag siya ang sinusunod mo, mayroon kang power na magbago ng buhay.
at mamunga. Ang pinagmumulan ng tukso, hindi ang Diyos, hindi rin si Satanas, kundi tayo. Marami na tayong narinig na kasabihan na si Satanas ang may kasalanan o kaya the devil made me do it. Pero kapatid, ang totoo, hindi tayo pinipilit ni Satanas. Hindi niya tayo pinupersa. Kapatid, kailan ka binugbog ni Satanas para gawin mo yung isang bagay? Hindi ka niya pinupersa. Tayo mismo yung pumipili. Oo, ginagamit ni Satanas yung kasamaan, yung deception, yung mga lies sa isip natin. Ginagamit niya yung tukso para sirain yung relasyon natin sa Diyos. Gusto niya tayong mapahiwalay sa katotohanan. Gusto niya masanay tayo sa kasalanan hanggang mawalan tayo ng pakiramdam at lakas na lumaban. Pero tingnan mo to, sabi sa Santiago 1:14. Ano sabi dyan? Tingnan natin, basahin natin. Tinutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa sarili. Hindi ang Diyos, hindi rin si Satanas ang pinagmumulan. Ang ugat ng tukso ay nasa loob, nasa laman. Kaya nga, fight the flesh. Sa sarili nating pagnanasa, yun yung pinagmumulan. Ang ibig sabihin, tayo mismo yung problema. Kaya hindi tayo pwedeng manisi ng ibang tao. Para itong nangingisda. Kapag ang mangingisda, naghagis ng pain, ang isda naaakit, hindi dahil masama kumain, kundi dahil mali yung kinain niya. Ano ibig sabihin? Kapag ang mangingisda ay nangisda, gumagamit siya ng pain, yung hook. Halimbawa, mais, bulate o peking insekto, meron niyang hook. Para sa isda, normal lang ang kumain. Hindi masama yon. Hindi masama magkaroon ng kagutuman. Hindi rin masama ang pagkain mismo. Pero ang problema, mali ang kinain niya. Ang mais ay may nakatagong kawit. Hindi ito pagkain. Ito ay trap. Kaya nung kinain ng isda, nahuli siya. Ang kagutuman, hindi kasalanan. Pero kapag sinasatisfy mo ito sa maling paraan, dun ka mapapahamak. May mga desire tayo na likas, hindi masama. Gusto natin magmahal, naku, mabuti yan. Gusto natin ng tagumpay, mabuti yan. Hindi naman tayo dinesign ng Diyos na piliin nating matalo. Gusto natin ng kumpirmasyon, naku, mabuti din yan. Gusto natin ng kapahingahan, mabuti yan. In fact, sabi ng Diyos, 6 days you work, 1 day you rest. Pero kapag sinusubukan nating isatisfy ang mga ito sa maling paraan, doon tayo napapahamak. Halimbawa, gusto mo ng pagmamahal, hindi yan masama, kaya lang pumasok ka sa maling relasyon. Yan ang problema. Kapag gusto mo ng tagumpay, hindi yan masama, kaya lang nagsinungaling ka sa iyong resume. Yan ang problema. Gusto mo sumaya, hindi masama, kaya lang hinanap mo sa alak ang kasiyahan hanggang mawalan ka ng kontrol sa sarili, may nagawa ka na hindi kalooban ng Diyos. Yan ang problema. Hindi masama ang desire, pero ang maling paraan ng pag-satisfy mo sa desire na yan, yan ang patibong. Kaya nga kaibigan, bagamat hindi pwedeng tanggalin yung desire, pero pwede naman nating piliin, choice, kung paano natin isa-satisfy ang ating laman. Ito ay sa paraang nakakalugod sa Diyos. Ito ang ibig sabihin na fight the flesh. At kung tayo pinangungunahan ng banal na spirito, malalaman natin kung alin ang totoong pagkain at alin ang may kawit o pain ng kasalanan. Mahilig ako manood nun sa TV. Yung mga palabas patungkol sa fishing, nakikita ko kung paano malinlang yung mga isda sa ginagawang pain. Para sa isda, napakasarap na pagkain. Pero ang ending, huling kain na pala nila yon. Ganyan din tayo minsan. Ang tukso, dumarating sa anyong kaakit-akit. May tendency tayo na sabihin, wala namang makakita, karapatan ko to. Wala namang masama. Pero alam mo, sa bawat tukso may kawit. At kapag kumagat ka, mahirap na makawala. Kaya nga, sabi ni Pablo, Galatians 5:17-18, may labanan sa loob natin. Laman kontra sa espiritu. Kaya ang tanong, saan ka kakampi? Hindi mo ito kaya labanan mag-isa. Hindi sapat ang disiplina lang. Hindi sapat ang kaya ko to. No, mali. Kailangan natin yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Kailangan natin magdesisyon araw-araw, lalaban ako. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil kasama ko ang Diyos at pinapatnubayan ako ng banal na spirito. Kaibigan, ang banal na spirito ay handa at gustong-gustong puspusin ka. Kaya lang kailangan mong ilaan ng iyong sarili para sa Kanya. Ano ibig sabihin? Paano natin ilalaan ng ating sarili sa Kanya? Ito'y may kinalaman sa control. Sino ang nagkokontrol ng buhay mo? Kailangan nating tanungin ng ating sarili, ako ba ang may hawak ng buhay ko o ang banal na spirito? Ang paglaban sa laman ay hindi yung pakikipagsuntukan. Ang paglaban sa laman
ay yung pagpaparaya mo sa banal na spirito na mag-control sa'yo. Ang mapuspos ng banal na spirito ay hindi nangangahulugan na mas marami kang matatanggap na spirito. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang pagpuspos ng banal na spirito ay yung mas marami siyang hawak sa buhay mo. Hawak niya yung area ng pamilya mo. Hawak niya yung area ng time mo. Hawak niya yung area ng talent mo. Yung treasure mo, hawak niya yan. Lahat ng area ng buhay mo, hawak niya. Yun yung ibig sabihin ng pagpuspos ng banal na spirito. Na siya ang nagkokontrol. Kung hindi mo maibigay ang pagkontrol sa kanya, mahirapan ka mamunga. Hindi mo mararanasan ang gagawin niyang pagkilos at kapangyarihan sa lahat ng area ng buhay mo. Misa kahit anong disiplina, dasal, devotion gawin natin, parang hindi pa rin tayo maka-breakthrough. Laging bumabalik sa dating gawi. Laging natatalo ng laman. Alam mo kung bakit? Hindi dahil sapat na ikaw ay tawaging Kristiyano lang. Kundi kailangan mo kasi magpasakop sa banal na spirit. Kailangan mong hayaan na siya ang mag-control ng lahat ng isipan mo. Pagpaplano mo, pagdidesisyon mo, kung ano man yung sasabihin mo, gagawin mo, ang ibig sabihin, sa lahat ng bagay ay ang purpose mo at nag-iisang objective mo ay paluluguran mo ang Diyos sa pamamagitan ng pag-submit sa kalooban ng banal na spirito. Ito ang fighting the flesh. Alam mo, may dalawang klase ng garapon. Yung unang garapon, bukas. Walang takip. Kaya lang ang problema, puno na. Punong-puno na ng laman, puro dumi. Gusto mo punuin ng malinis na tubig, kaya lang puno na ito. Madumi. Ganyan din tayo minsan. Puno ng pride. Puno ng galit. Puno ng inggit. Puno ng kasalanan. Walang puwang para sa spirito. Kaya kahit anong worship, Bible study, parang walang epekto. Kaya minsan may nakikita ka, maalis na lang. Yung pangalawang garapon, sarado. Wala nga siyang laman, pero sarado naman. Hindi mo rin mapupuno kasi ayaw magbukas. Ganyan din minsan ang puso natin, sarado sa pagsunod. Alam ko na yan. Okay na ako rito. Sarado sa pagbabago. Sarado sa banal na spirito. Kaya alalahanin mo ito kung gusto mo magbunga, gusto mo mapuspos ng banal na spirito, kailangan mo maging bukas at bakante. Open and empty. Ang pagpupuspos ng espiritu hindi para lang sa mga super Christian. Hindi ito emotional high. Ito yung normal na buhay Kristiyano kung saan ang Diyos ang may control sa'yo at hindi na tayo. Ibigan sabihin mo, Lord, puspusin mo ako ng iyong espiritu. Binubuksan ko ang aking puso, tinatalikdan ko po ang kasalanan ko. Alam mo, sa panahon ngayon, parang lahat ng aspeto ng buhay natin, puno ng ingay, desisyon at iba't ibang direksyon. Kapag dumaan tayo sa bagyo ng emosyon, problema, tukso, kadalasan, ang instinct natin, ako na lang ang bahala sa buhay ko. Ako na lang ang magmamaneho ng buhay ko. Ibigan, mali. Alam mo, naalala ko yung Air France Flight 447 noong 2009. Nasa kalagitnaan sila ng biyahe sa Himpapawid mula sa Brazil papuntang Paris nang biglang dumaan sa matinding bagyo. Yung eroplano merong autopilot, isang sistema na dinisenyo para gabayan sila ng ligtas kahit pa zero visibility. Kahit malakas yung bagyo, hindi nila makita, maliligtas sila, merong autopilot. Pero dahil sa kaba, pinili ng mga piloto na i-off yung autopilot, mano-manong kontrolin ang eroplano. Alam mo, sa kadiliman at takot, nagkamali sila ng desisyon. Bumagsak ang eroplano sa dagat at walang nakaligtas. 228 katao ang nawala. Isang trahedya na sanay naiwasan kung pinagkatiwalaan lang nila ang tamang gabay. Ganyan din ang ating buhay. Maraming pagkakataon, tayo ay nagdi-disengage sa Holy Spirit. Sinusubukan natin kontrolin yung ating buhay. Pero kapag tayo ang nasusunod, alam mo, kapahamakan. Madalas nauuwi ito sa pagkawasak ng relasyon, pagkawala ng peace, panghihina sa pananampalataya at marami pang iba. Kaibigan, simulan mo ibigay ang kontrol ng buhay mo sa banal na spirito. Yan yung fighting the flesh upang ikaw ay magkaroon ng buhay na kasiyasiya at makabuluhan.